Magandang araw ng Biyernes po mga bayang karerista. Magbibigay na po tayo ng tip, giya at impormasyon para sa araw na to, May 10, 2024. Tara! Sa mga bayang karerista, meron pong hinandang 7 karera para sa araw ng Biyernes. Masasabi po nating maganda po ang lineup. Pakita ko lang po ulit ang ating kopya. Ito, medyo malabo mata natin kaya pinapalakihan ko na po talaga. So kung pagmamasdan nyo po, gaya po ng dati, ang start time po ng karera ay sa ganap na alas 5:30 ng hapon po mga bayang karerista. Simulan na po natin magbigay ng tip at giya po. So dito po sa race number 1, so lahat ng karera natin, race 1 hanggang race 7 is 1,200 meter race. Meron pong 6 runners, 3-year-old and above maiden race. Dito po ako sa entry number 4, first choice, Akron Silver. So may mainam na takbo po ito, nasigundo po ito nung nakaraan. 1.15 po ang kanyang tinapos. So itong kabayo po na to, siya po ang gagawin kong first choice. Ang second choice ko po dito, yung entry number 1 na si Ginger Cat. So, hinahanap ko po yung takbo ni Ginger Cat. May natandaan po ako, parang na tersero po ata ito. May kalakasan po ang laban. At meron po akong napanood na bumubulaga po siya. Sumusundot-sundot. Medyo mainam din po ang kanyang tinatakbo. Ngayon po, dito po sa race number 1, first choice po, entry number 4, Akron Silver. Second choice po, entry number 1, Ginger Cat. Dito na tayo sa race number 2, mga bayang karerista. Class 5 split. Rating 5 split po ito. Ito po yung mga placers po, yung mga natitimbang po. First choice ko po dito, entry number 1, Signature Whiskey. Nung nakaraan po, akala ko ho, mananalo na to. Sumungaw po sa balya, kumuha na ng unahan. Yun lang ho, nabalikan po siya ng isang nanalo mas mainam. Segundo po si Signature Whiskey nung nakaraan. So napakainam din po ng pinakita ni Signature Whiskey, mga bayang karerista. Yun nga lang po, medyo sa numero, nasa balya. So, bahala na siguro si King Flores ang diskarte dyan. Sa tingin ko po, malaki po ang panalo niyan. Ang second choice ko po dito, itong entry number 3 na si Justifiable. Matuling kabayo po ito, mga bayang karerista. Charles A. Reyes po. Minus 1 kilogram po. So, tingin ko po, maire-rate ni Charles. Matapang yung bata sa mga ganyanan. Alam niyo na, malakas ang loob po niya ni Charles. So, siya po ang aking second choice. Ang third choice ko po dito, mga bayang karerista, nakita ko na po ng buti nung nakaraan. Nagulat din po ako, nandoon na. Ito pong entry number 7, Prince Arman. Isang matuling kabayo din po ito, mga bayang karerista. Nakita ko po nung nakaraan to si Prince Arman, bandera, nandoon, nakakapit na nakakapit. Kung sakaling magkaroon po ng aberya yung isa pang matuling na Justifiable, si Prince Arman po, malakas po gumit to. Matuling gumit. Yan po. So, dito po sa race number 2, first choice po, entry number 1, Signature Whiskey. Second choice po, entry number 3, Justifiable. Third choice po, entry number 7, Prince Arman. So, dito na tayo sa race number 3, mga bayang karerista, 8 runners po. First choice po dito, entry number 3, You Never Know. Diremating kabayo po ito, ha. Siya po ang nakukursa na dahan ko. Bakit to? Ang dami hong matuling. Yung mga matutulin po dito, maghahabulan po agad sa unahan to, magmamadalian. Darating po si You Never Know, baka hugando pong manalo to. Pero meron pong kursanada dito na gawin ko pong second choice. Yung entry number 5 na si The Chosen One. Tingin ko, malaki po ang panalo na ito, mga bayang karerista ni The Chosen One. Basta alam nyo na, tunugan na lang po natin. So dito po sa race number 3, first choice po, entry number 3, You Never Know. Second choice po, entry number 5, The Chosen One. So, dito na tayo sa race number 4, mga bayang karerista, 8 runners po, 16 to 21 split. First choice po, entry number 2, Work From Home. Ito pong si Work From Home, mga bayang karerista, nag-barrier po ito, 1.13. Nagtataka po ako, napakinan po ng tinakbo niya ng barrier. Kailan lang ho yan, ha? Mga 2 to 3 weeks ago, nag-barrier yan, tapos tumakbo po ito. Nandoon po yan nanalo po nun si Moment of Truth. Di ko lang po maano, parang pang-5, pang-6. Nasa numero, makalabas-labasan. Pero tingin ko po, ngayon po binalik po kay Mark Alvarez. Tingin ko po malaki po ang panalo niyan.
Ang second choice ko po dito, medyo dihado po, entry number 1, Wolfgang. Yung takbo po kasi nito, mga bayang karerista, pinagmamasdan ko po. Napapansin ko po, nandoon na nawawala So alam nyo na, gumaganon-ganon. Pag gumaganon-ganon po, parang ano yan tinetesting mo yung tubig kung mainit o malamig. Kung kaya mo na, tutuloy-tuloy na yan Yun po yung nakikita ko dyan. Ang third choice ko po dito, itong entry number 8 na si Darna. AR Ramos po, ang papatong minus 3 kilograms po. Minus 3 kilograms. Tingin ko po, mapapakilos po ng bata ito. Magaan po ang dala. Yan po, medyo maganda. Pero may kahirapan po ito mga bayang karerista. Meron din po mga may panalo dito. Yung mga di ko po mga kinuha, lahat po yan may panalo Ang hirap po ng karera na to. Dito po sa race number 4, first choice po, entry number 2, work from home. Second choice, entry number 1, Wolfgang. Third choice, entry number 8, Darna. Dagdag po tayo kung may sobra po tayo sa budget. So, dito na tayo sa race number 5, 11 to 15 split po ito. Ratings ha. First choice po, entry number 3, Real Equity. Sa tulin at tulin nito, mga bayang karerista, mahirapan po sila sundan agad to. So, para sa akin po, Real Equity po, horse to beat po, sa distansyang 1,200 meter race. Wala po akong nakikita makakasabay agad sa erehan po ni Real Equity. Ang second choice ko po dito, itong entry number 7 na si Jean Jenny. Dodong Villegas na po, AR Villegas na po ang papatong. Tingin ko po, na maganda po ang numero, mananalo po, may panalo. So dito po sa race number 5, first choice po, entry number 3, Real Equity. Second choice po, entry number 7, Jean Jenny. Dito na tayo sa race number 6, mga bayang karerista. Rating 28 to 33 po ito, 8 runners. First choice po, entry number 6, Save My Savings. Matuling kabayo po ito. Wala po akong nakikita kasing medyo makakasabay sa arehan po ni Save My Savings. Kaya siya po ang kinuha kong pampremera. Kung magmamadalian naman po sila, maalangan po sila dito sa kabayo na Save My Savings. Mag-o-open up po sa mga ibang deremate. Siya po ang aking first choice. Ang second choice ko po, yung entry number 3 si Batang Cabrera. Tingin ko po, may panalo naman po ito, si Batang Cabrera. Sama po natin yan. Ang third choice ko po, entry number 4 na si Grand Laughter. May mga takbo po kasi si Grand Laughter na nandoon na po Ibig sabihin, siya na po nagdadala ng bandera. Mukhang bumabalik na po yung buti nito. Baka mamaya po, makadisgrasya po ito. Dihadong-dihado po ito. So, dito po sa race number 6, first choice po, entry number 6, Save My Savings. Second choice, entry number 3, Batang Cabrera. Third choice po, entry number 4, Grand Laughter. So, dito na tayo sa race number 7, mga bayang karis. Pakita ko lang ulit yung programa ko, laki talaga Ano yung kopya. So, dito po sa race number 7, 1,200 meter race. First choice po, entry number 5, Color Blast. Si Color Blast po, mga bayang karerista, John Alvin Guse. Tingin ko po, malaki po ang panalo nito ha. Alam naman natin na dati ho ito nag-uno 27 sa distansyang 1,400 meters. Sa Wantong, alam ko po, gumawa po ito ng 1.13 o 1.14. Matagal na rin naman po yun. Ang second choice ko po dito, itong entry number 2 na si Static. Nung nakaraan po, medyo masama po yung numero niya, nasa 1. Baka kaya po hindi masyado maganda ang kinilos. Ngayon po, numero 2. May katabi naman siya sa balya. So, tingin ko, makaka-ere na po ito. Si Static po So, dito po sa race number 7, entry number 5, Color Blast, first choice. Second choice po, entry number 2, Static. Kung may sobra po tayo, mga bayang karista, dagdag po tayo dito. Mahirap po itong paratingan. Para sa akin po, dalawang karera po yung napakahirap dito. Ito pong entry number 4, race number 4, at yung race number 7. Mahirap po para sa akin po yan, mga bayang karerista. So mga bayang karerista, shoutout lang po tayo. Shoutout lang po natin si Mr. Anton Tony, kay Mr. June Perez, Mini Aviari. Happy birthday kay JB Balete. Shoutout po kay Mr. Edgardo Reyes, Batang Aramis ng Dasmariñas, Cavite, Batang Sampaloc, Ros Cabinta, Attorney Jose Eduardo Carlos, J. Gilbert Santiago, Aki Santiago, Noel Guiguan, Manny Roque at saka Batang Katuga. So mga bayang karerista, marami po ang nagtatanong sa atin.
Bakit ganun ang tinakbo ni Doña Chichay? May mga personal na nagme-message. Masagot ko lang po kayo mga bayang karerista. Kung mapapansin nyo po, pag ang kabayo ko po kasi talaga dati, hindi na una argabyado. Ngayon, tinuturuan na po natin siyang mag-iba ng diskarte ng takbo. Kasi napansin namin, pag nadadaganan po yung kabayo ko, pag maraming entries, parang nagkakaroon po na siya ng nervyos. So, sa diskarte po ng trainer ko, kung paano ang gagawin, pinag-aaralan po yan eh. Nasa ano yan eh, kahit tumatakbo niya, nasa process na natuturuan pa ho sila yung mga kabayo. So sa ngayon po, si Doña Chichay, masasabi ko, nakita nyo po yung tempo 1.29. Dati 1.27, 1.29, hirap na hirap po. Nakita nyo, Romero Mate ha, hirap na hirap. Kayo na umusga. Ibig sabihin ng umusga, kaya ba niya talagang gawin yung tempong 1.27? Kaya po sinasabi ko sa inyo, meron pong diferensya sa timbang ng kabayo. Nanalo po siya 50, tumakbo 52, 1.29, o 53 pa ata. Pagmasdan niyo po yung mga bayang karerista. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Yung weight po, dyan po nagkakatalo. Hindi porket nanalo siya ng 50 kilograms, nag-1.20 siya, 1.27 siya, gagawin pa niya yun pag nadagdagan po ng 3 kalahati o 4 na kilo. Kaya yung chinempo niya po na 1.31 o 1.30 medya, tama po yun sa 4 kalahating kilong dagdag. Doon po nag-rating siya. Totoo po yan mga ba? Real talk po yan. Ngayon tumakbo po siya ng GBT, 4 lang po silang tumakbo. 52 point something po timbang niya. Kung pagmamasdan niyo po yung takbo, parang 53 pa siya nun eh. Kasi may allowance eh, na yung mga paraphernalia. So, ang tinapos po niya is 1.29. Yan mga bayang karerista. Apply po yan sa lahat ng kabayo. Hindi lang po sa kabayo ko. Marami pa akong kabayo na nagtataka kayo. Ang galing ng tinapos nito nung nakaraan. Bakit ganito ngayon? Bulok. Ba't ganito? Walang chinempo, walang ganon. Yun po ang isang talagang katotohanan na gusto ko po matutunan nyo. Para pag nawala na po ako sa eksena ng pangangarera, may naituro po ako sa inyo isang bagay na matatandaan nyo. Kahit nanalo to ng timbang na ganito, hindi niya na mauulit yan, na ganyan ang tiyempo niya, kasi nadagdagan siya ng ilang kilo. Totoo po yan mga bayang karerista. Yun lang po ang masasabi ko pagdating po sa mga kabayo. Tignan po natin yung track condition, yung weather, heat index, sobra po talaga ang init mga bayang karerista. Nagbabago po, lalo na pag ang kabayo, babae. Ngayon po, meron po mga ibang horse owner na hindi po nila alam, na hindi po sila on hand sa karera. Big sabihin ng on hand, hindi nila tinatanong o nalalaman. May mga lagay po ng kabayo na mahina kumain, mabagal. Hindi umuubos. Tapos, kung kumakain man, nagtatapon, di nakikita, nagkakalat lang. Big sabihin, pabagsak po ang katawan, parang, ang tawag doon, napapasma po yung kabayo. Kasi, sa kwadra ko kasi talagang mainit, nagpapawis po ang kabayo. Ito nga, nakakwentuhan ko po yung trainer ko, bago po umulan pa daw po nung gabi, bago tumakbo si Doña Chichay, nung a day before, umulan. Sabi nila magiging presko, pero mas lalong uminit dahil sumingaw po yung nasa buhangin, pati yung sa init ng semento. So yan po mga bayang karerista, huwag po kayong magtataka bakit may mga kabayang nagbabago. Ang takbo, hindi po ang kondisyon ang takbo, kundi hinihingal sila, ganito. Kaya kung mapapansin nyo po, ngayon po Miyerkules, Biyernes, hindi po tayo nagsali. Baka hanggang linggo po, di na rin po ako magsali. Hinihintay ko pong umulan, parang meron pong na LPA Kung sakaling uulan, mapepresko, saka po ako magpapatakbo. Kung sakasakali po hindi ko naman, alam niyo po, trainer ko po, ang tinatanong ko kung meron tayo pwedeng isali, ganito, ganun, ganyan. Siya po nagsasabi sa akin. So mga bayang karerista, sana po, natulungan ko po kayo sa munting impormasyon tungkol sa weight, different in classes na karera, GBT, and ratings po. So mga bayang karerista, isa lang po ang sasabihin ko sa inyo, magbaon po tayo ng tubig pag pumupunta po tayo sa mga OTBs, betting station. Tubig, inom po tayo ng tubig pag minararamdaman, wala pong problemang mag-CR dahil karamihan po ng mga OTBs meron po silang CR. So mga bayang karerista, wag pong tataya ng malaki, tataya lang po tayo ng sobra sa budget. Wag po yung itataya natin yung nakalaan na po na panggastos po sa pamilya. So mga bayang karerista, happy racing po and stay safe.